Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Wala magamit nga second floor sa Cebu South Bus Terminal ayuho na. Pagdala sa medical waste sa Mandawi City ngadto sa Leyte, gi-question sa probinsya. Rider nga milikay sa milabang nga mga iro, hapit mahulog sa gitrabahoang drainage project. Og baktin nga baboy ihas, nakuhaan og video sa kalasangan sa Ormoc City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Daw nahimo ng basurahan ang ikaduhang andana sa Cebu South Bus Terminal sa sobrang kahugaw nga diskubrihan sa bagong administrasyon. Ano ang report ni Alan Domingo? Kinsa magdahom nga sa kahamugaway tan-awon sa sulod sa Cebu South Bus Terminal, aduna ba di ay nagtago nga hilabihan kahugaw nga dapit niini. Ang ikaduhang andana nga taod-taod nang gipasiradan. Una kining nadiskubrihan sa pagsusi sa Chief of Staff ug sa PIO sa Cebu Provincial Capital. Natagaron diri sa may second floor sa Cebu South Bus Terminal sa entrada nga bahin kung ato makita pasilan ang abog baga na kaayo. So atong tan-awon gyud ang area. Oops. Muna guys, ang nagtipunog ng mga basura kung ato makita din I suppose mga gamit ni siya sa mga lawak nga giokupahan kay doon na pa may mga gamit din Nasayran nga kanhi gigamit kini sa mga nangabang sa second floor. Tuig 2020 pa kuno nagsugod kagusbat ang madapat sa second floor ug nasabutan kini dihang gipabakantihan kay gibalhin sa pikas habig sa terminal paglusad sa Sugbo Sentro din gihimong baligyanan sa mga pagkaon. Samtang ang kisami nangalangkat na usab nga dayag kaayo nga epekto pa sa bagyong Odette nga wa mahatagi og pagdagad. Gipasalig sa Head of Operations sa terminal nga palimpyuhan dayon ang dapit sa CSBT diin nagtipunog ang mga basura. Limpyuhan na sir, na instruction. Yes, the inspection to gahapon sir. At least service na is padayon? Ang amo raman sa diri sir is kanang convenience lang sa mga pasahero. Samtang padayon nga giayom-ayom ang public CR sa terminal aron na ay maggamit nga libre ang mga pasahero. Kini ang public CR no alang sa mga pasahero. Karon limpyo na ni, well maintained. Kato makita, limpyo na gyud. Pero matod pa sa ato na istorya dire kani adto sama sa kahugaw dito sa may second floor. Nasayran nga kaniadto dili magamit ang mga public CR kay walay urinals ug ang uban nga mga bawol barado. Usa mapugos kuno ang mga tao nga mogamit sa private comfort room sulod sa terminal nga gibutang sa private partner nga adunay bayad. Aron masigurong magamit ang mga public CR gipanuguro sa Bari 4 Administration nga maayo ug malimpyo kini. Okay ra kayo sir? Okay. Kaya libre man mabayad sir. Atong first nga trip namo is na siya bayad 10 peso ug na siya murag gate something. Samtang ipadayag sa receptionist sa private CR nga mga pasahero na ang bahala kung asa sila mo gamit. If magreklamo sila from here pa lang nga why na ibayad kay amo sila tagag option sir nga ma'am natay libre nga CR ma'am di mo ganan mo bayad kay pwede ra mo dito ma'am. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nganong sa Leyte man ilabay ang mga delikadong basura gikan sa Cebu. Kini ang gi-question karon sa Leyte Provincial Board nga mopatawag sa mga stakeholders kabahin ning mong issue. Sayran ta sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, naukay ang mga taga Leyte ning maong balita maong nangayo sila og explanation nganong gikinahanglan nga dadon ang mga basura gikan dinhi sa Subo paingon sa ilang lugar. Sa miaging adlaw lang gisugdan ang pagpanghakot sa napondo nga mga hazardous o infectious waste sa dakbayan sa Mandawi. Matud sa kumpaniyang gikasabot sa Mandawi, dadon kini sa lalawigan sa Leyte ug adto iproseso alang sa treatment, shredding ug disposal sa ilang kaugalingon nga landfill. Apan daghan ang nakakwestiyon sa lakang. Ang Leyte Provincial Board nakig-alayo na sa DENR ug sa DOH kabahin sa maong issue. Matud ni kanhi Leyte Vice Governor o karon 5th District Board Member Attorney Carlo Loreto, nakurat sila dihang nakabalita.
ngano kunong Leyte man ang musaw sa basura gikan sa Cebu. Wa man gyud na coordinator better pa siguro nga nara sa Cebu ang basura sa Cebu, no? That's what we're saying. Kanang cleanway sa Leyte, pwede na sa mga basura diri sa Leyte. Nabalaka si Loreto nga dunay mahitabo usab labi na sa pagtransport sa basura. Spillage, infection, di ba? Kana man ganing sakit sa baboy, ASF, di naman ganing nato patabukon og mga border, kana pang sakit sa tao. Lakip sa ipatawag ang service provider o gisugyot ang pagsusi sa pasilidad nila. May po nang napod sila maka-explain, makatubag. And then if circumstances warrant, inspeksyonon po ang ilang facility. Ila po dapat i-explain, kinala nila explain sa public, no, how they're doing it and why it is safe. Samtang gipasabot sa service provider, pinaagi sa ilang press statement, andam sila nga makigsabot sa mga LGUs kabahin sa makabalaka sa hazardous wastes. Matud pa sinaliga ng ilang kumpanya sa mga medical o industrial clients sud na sa pipila ka tuig. Dugang pa ang ilang operasyon nakasubay sa tanang required permits gikan sa DENR-EMB. Ses gawas kang board member Loreto, doon na laing board member na sab sa Leyte Provincial Board ang miduso og resolusyon o nakakwestiyon kabahin ning maong lakang sa paglabay sa mga hazardous o infectious wastes o mao kini ang gikatakda pa nga itakol sa ilang hunta probinsyal. Makapangayo sila og eksplanasyon kabahin ning nahitabo. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Sa Lapu-Lapu City, 46 anyos nga babay ug 24 anyos ni ini nga pagumangkon naanggol human matumba ang ilang giluwanang motorsiklo kay milihay sa nanglabang nga mga iro. Diriyot pagayud sila matagak sa gitrabahong drainage. Siluan Mayrundina sa report. Sa kuha sa CCTV sa usa ka pribadong establishmento, makita kining usa ka motorsiklo nga nagsubay sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, pasado alas 5 sa kadlaw niadtong Sabado, July 5. Kay may mga iro nga nanglabang, nilihay ang 24 anyos nga motorista nga nisangpot sa ilang pagkatumba ug diriyot pa sila natagak sa gitrabahong drainage. Wa malikay sa 46 anyos nga si Malin Kent, kinsa mo'y angka sa motorsiklo niadtong higayuna nga maemosyonal samtang nagsaysay sa ilang kasinatian. Masakit baya sa akong kasing-kasing mga may napatay responsibilidad, napatay anak, tapos madisgrasya. Amo na nga ako radyo nag-ipaabot sa tanan. Ako may natay hayop, natay responsibilidad, aton jud na barugan nga ipuson jud nato. Parehong nahiagom og mga pangus ug bunog sa lawas si Malen ug ang iyang pag-umangkon. Butang nga gihulagway niyang second life kay ug natagak pa kuno sila sa drainage nga may mga kabilya, posibleng mapildi sila. Busa gipalanong usab ni Malin ang iyang kabalaka ngadto sa kontraktor sa drainage project kay wa kini magbutang og mga barrier. Ako na jud nga ipaabot sa kumpanya nga naggunit anang construction, palihog ra jud kay kung sa mahitabo, asay po nito ang mga tao mamatay man noon sa kinsa amo singlon sa responsibilidad sa anang tayma. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan o giswayan namo pagkuha ang habig sa tag-iya sa mga iro uban ang nadisgrasyang angkas sa motorsiklo. Nagdanghag ka! Tama, nagdanghag. Nagdanghag! Ikaw nagdanghag! Sige, salamat kayo. Nagdanghag. Ako yung mukhang ko ano para sa dog? Hipusan paging anak. Hipusan, gihipos gani na! Nga napos kalsada. Nagawa ko ka ba kadlaw? Nagbante ko kadlaw sa dog? Matod ni Dr. John Carlos Sumagang, Veterinarian 2 sa Lapu-Lapu City Vet Office nga base sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007, responsibilidad sa mga pet owners ang pagpabakuna, pagparehistro ug paghigot sa ilang mga binuhing iro o iring. So, og naay mga instances nga makasala ang iro, obligado sila ang moabaga. Sulod man naman na sa 94 Republic Act 9482. Sa habig ni Malin nga misuway pagpakig-istorya sa tag-iya sa mga iro, gitambagan siya ni Dr. Sumagang nga ipaabot ang reklamo ngadto sa barangay ug ipablatter ang insidente sa police station.
Sa pikas bahin, gisuwayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa foreman, kinsa mo'y nagduma sa trabaho sa drainage project niya ng Higayuna, apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag, kabahin sa pagbutang og barrier. Wala usab ang kontraktor aron unta makuhaan sa iyang habig, kabahin sa safety measures nga ilang gipatuman sa ilang proyekto. Si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan, misaad nga susihon niya ang dapit ug makig-alayon sa kontraktor niini. With regards sa kanang pagtrabaho nila, amo ginang advisean sila nga butangag barrier o niya pinaspasay gyud nga trabaho, no? Among i-check og balik kung unsa man ang mga kulang nila, no? Nga wala nila ma-implement nga based sa gikasabutan sa opisina o sa maong kontraktor. Ang naasoing drainage project gisugdan pa niadtong 2024 ug gikatakdang mahuman Oktubre karong tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Human sa sunod-sunod nga duha ka semana nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo, gipaabot nga musaka na usab ang presyo niini sunod semana. Sa panlantaw subay sa 4-day mean of Platts Singapore trading, musaka gikan sa 1.30 ngadto sa 1.50 ang matag litro sa krudo. Samtang ang gasolina posibleng musaka gikan sa 60 sentimos ngadto sa 80 sentimos matag litro. Wala pay gipahibaw kung pila ang usbaw sa kerosene. Ang nahitabong subling pagpangatake sa grupo sa mga Houthi sa usa ka barko sa Red Sea mo'y gitumbok nga hinungdan sa pagsaka sa presyo. Hinuon sa Lunes pa, sunod semana masayran ang kinatibuk-ang kantidad kung pila ang pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga tricycle ug e-bike pabiling gidid-an nga makasubay sa mga highway sa Mandawi City. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa opisina sa team, mituyo pag-adto si Noy Mario o gayang son-in-law. Nagpakisayod kabahin sa iyang e-bike nga mo'y gigamit padung ug pauli sa trabahuan. Karong bag-o nabadlungan siya sa taga-team kay misubay sa highway. Dili naman sa siya mo yung pinadakpan, nagdan sila, nagpagputput ka niyang uban, nasuko, ano daw yung ana. Pero, so, ingon sila nga, ato lang mo sa office mo, nga rin, magkipag-repala. Ever since ang Mandawi, wala yung nag-allow e-bike sa highway. Mas gusto unta kuno niya nga e-bike ang gamiton, aron dili kutas ang biyahe, human maoperahan pipila ka tuig ang nakalabay. Bawal gidi ay. So at least, wala na. Plano ni mo, dili lang ka mo sa e-bike. Adi na lang. Saan ito man nang di man gipada. Oo. Balik na lang bike. Supposedly, ang highway na to is para nas mga dagko nga mga sakyanan. Nya ang e-bikes is, we understand nga ang e-bikes is wala gina siya registration, valid registration from the LTO. Nya ang mga drivers ana mostly dili gina sa lisensyado. Pahinumdum sa team, lakip na sab sa mga tricycles, gidid-an sila nga musubay sa highways. Gawas lang sa pipila ka rota sa tricycle nga gitugtan, apan igo rang makatabok sa pikas parte sa daan, dili gyud musubay sa stretch sa highway. Maghingusog ang team sa pagpanakop, pinaagi sa himuon nilang operasyon sa kadalanan. Lakip na sab kuno ang uban pa nga mga violations, kay daw mi kumpiyansa ang uban nga mga drivers. Mubalik na sad mi og operation, katong full-blown operation para sa illegal parking, og karon sad ang ato ang gisunod pod kanang mga counterflow nga uso kayo gihapon no, nigara gihapon hasta po ning mga trucks nato nga mogawas nga mga lapok kayo og mga ligid maghugaw-hugaw sa dalan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Tag-iya sa armas nga gigamit sa pagpusil patay sa taxi driver nga si Johnny Burdas niadtong Hulyo 2 sa kadlawon sa Sitio Caisco, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, nasikop na usab sa Lapu-Lapu City Police. Ang 29 anyos nga sospek una nang nasikop niadtong Hulyo 5 pasado alas 8 sa gabi sa usa ka bypass operation sa Sitio Cacunsur, Barangay Mactan. Nasakmit gikan kaniya ang 0.28 gramos sa gituhoang shabu nga mobalor og 1,900 pesos. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak sa Ganman, iyang gibutyag nga managhigala sila ug ang 29 anyos nga sospek nga mo'y tag-iya sa armas.
Samtang padayon pa usab nga gipangita sa Lapu-Lapu City Police ang laing duha pa nila ka mga kauban sa pagpusil patay sa taxi driver. Usa niini ang 16 anyos nga babay nga gikatahong nakarelasyon sa taxi driver. Ang babay matud pa ang mikontak sa taxi driver nga paadtuon kini sa Sitio Kaisco niadtong Hulyo 2 sa kadlawon diin nag-atang na ang ilang barkada. Tulo ang kumpirmadong patay ug 15 ang naangol sa nahitabong aksidente sa Barangay Calagise, lungsod sa Leyte, probinsya sa Leyte. Sa investigasyon sa kapulisan, padung ang dump truck nga gisakyan sa mga biktima sa Kapuokan, Leyte ug paingon unta sa Leyte, Leyte. Matud sa driver, pag-abot sa lugsungunon nga bahin sa Calagise, nawad-an og kontrol ang truck. Hinungdan nga milahos kini sa dakong kanal kilid sa karsada. Patay diha-diha ang usa ka 18 sa mga sakay sa dump truck. Samtang namatay ang laing duha ug gitabang usab sa ospital sa Ormoc City. Padayon pa ang investigasyon sa insidente. Sabi ng driver, sir, okay naman yung pagbiyahe nila mula Kapuokan. Doon lang sa bandang Calagise, Leyte, bigla pong nawalan sila ng preno. Contest sa rice pounding o paglubok sa bugas, usa sa mga highlights sa Agri-Fishery Fair ug Farmer Olympics 2025 sa Danau, Bohol. Kinsay mag-ingon nga dili lingaw ang pagtanom. Grabe ang kasadya sa mga mag-uuma sa gipahigayong kalihukan. Subay sa ika-64 katuig nga Founding Day sa lungsod ni atong July 7. Ug usa sa gibida ang contest sa paglubok sa bugas sa karaang paagi. Nagtigi ang mga miapil sa contest sa makauna nga paghuman niini. Apil sa gibida ang lain-laing utanon ug prutas nga gibaligi og barato. Matud ni Mayor Celeste Lerion, ang aktibidad usa ka paagi aron mapaila ang mga produkto sa ilang lungsod. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa ka 71 anyos nga babay gidunggab sa iyang pag-umangkon sud sa ilang panimay sa Barangay Tangki, Syudad sa Talisay. Giila nga alias Remedios ang biktima, samtang ang 53 anyos nga si alias Douglas maoy suspect. Sa pakisusi sa Talisay City Police, adunay panagbangi ang duha sa wa pa mahitabo ang krimen. Daling gihatod sa miresponding mga tanod sa Barangay Tangki ang biktima ngadto sa Tambalanan. Samtang gisiko pinaagi sa citizen's arrest ang suspect nga nakuhaan og kitchen knife. Matud pa, tiggamitan sa gidiling drogas ang suspect. Kinsa pasakaan og kasong frustrated homicide. Muabot sa 1 billion pesos ang gibanabanang maggasto sa pagpatukod sa bag-ong Mandaue City Hospital. Ano ang detalye ni Nico Sereno? Sa meeting, uban ng mga taga-Department of Public Works and Highways, DPWH ug Department of Health, nahisgutan ang plano sa pagtukod sa bag-ong Mandaue City Hospital. Dito sab si Dr. Gerardo Aquino, ang Chief of Hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center, nga mihatag og input sa hospital construction ug operation. Kahinumduman, usa sa duha ka big ticket projects nga gustong mapatuman ni Mayor Jong Kiuano ang pagpa-upgrade sa ospital. Planong himuon kini nga 4-story building nga dunay 250 bed capacity. Karong tuiga, ang syudad maka-allocate og moabot 70 million pesos para sa ospital. Para to siya sa detailed engineering design. Kana lang sa akin, mo gasto mas puro mga 30 to 40 million. Eh, ang katong gisaan ni Kong Lollipop na 100 million for the city hospital, masud pa to siya next year pa. Gibanabanang 1 billion pesos ang magasto alang sa bag-ong City Hospital nga pabarugon diha rasab sa karaan nga pwesto. Hinunmatod sa mga opisyales, face by face ang katukuran ni ini. We agreed also kung mohimo maganitag per phase or per floor, functioning na siya, functional, una ta mo proceed sa next para sa uban pa na humanon sa ang tibuok building, una ka makasugod niya, wala pa equipment. Ang first floor is of course the basics no na adi na ato ang ER at the same time atong ang supply room nato, and then the same gapon sa kanang iyo nakita karon but mas dako na
siya. Kaya po ng atong outpatient department, ato ang business, katubang billing na to, social services. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gibanhigan patay ang barangay konsihal sa Leyte, Leyte. Gilang biktima nga si Arnel Aurea, 42 anyos, ug barangay konsihal ug residente sa barangay Kawayan. Nahitabo ang pagpamanhig sa barangay Danus. Matud sa kapulisan sa Leyte, pauli ay na ang biktima kauban ang usa ka tanod nga gikan mi-attend sa usa ka function sa laing lugar. Gisundan matud pa sila sa riding in tandem ug pag-abot sa ngit-ngit nga lugar, diri na gipauwan og pusil. Nakaangko ng biktima ug upat ka samad pinusilan samtang anaara sa luwas nga kahimtang ang kauban ni ini nga tanod. Matud sa kapulisan, gisubay pa nila ang motibo sa krimen. Nag-attend po ito ng program ng inauguration dito sa proper. Pagkatapos po ng program, umuwi sila, sinundan po sila ng mga gunmen. Pagdating nila doon sa area na walang tao, madilim, didikitan sila ng gunmen natin, pinutukan sila ng 7 beses. Bulto-bultong gituho ang shabu nga mobalor og 20 million pesos na kumpiskar sa Mandawi City. Atul kini sa bypass operation kaganihang tungang gabi sa barangay Tipolo. Nadakpan ang usa ka 18 anyos nga babay nga residente sa Cebu City. Giila siya nga high value target, ilabi na tungod sa volume sa drogas nga ma-dispose ni ini. Moabot sa 3 kilos nga drogas ang nakumpiskar gikan kaniya. Gihimo ang operasyon sa Taga City Intelligence Unit sa Mandawi, kaabag ang Regional Intelligence Division, Provincial Drug Enforcement Group ug PIDEA. Nagmalampuson ang 5 kaadlaw nga exercise kadagatan 2025 nga gipasiugdahan sa Naval Forces Central uban sa PNP Regional Maritime Unit 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7, Maritime Industry Authority, Office of the Civil Defense, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ug Lapu-Lapu City DRRMO. Gisalmutan kini sa dulan 200 ka mga participants diin gipaubos sila sa lectures, tabletop exercise ug sea exercise. Matud ni Commodore Joselito de Guzman, ang commander sa Naval Forces Central, nga pinaagi ni ini hayan mas palambo pa ang pagtambayayong sa nakadiyang ahensya sa gobyerno, ilabi na sa natad sa maritime safety and security. Gitinguha usab sa Naval Forces Central nga mopasiugda usab og susamang exercise sa Negros Island Region, sa Region 6 ug Region 8 sunod tuig. And this is also a start of a continuing collaboration between 2 agencies or 3 or more partner agencies. So yun yung ating na-accomplish po sa 5-day exercise natin ngayon. Matag adlong Huwebes, mobisita ang Talisay City Police sa mga barangay alang sa libreng serbisyo, sama sa pagproseso sa libreng police clearance ug mutubag sa mga pakisusi kabahin sa license to own and possess firearms. Nausab ang Women and Children's Desk nga moatiman sa mga reklamo sa kabataan ug kababayan. Ikaduhang higayon na ang Talisay City Police nga misalmot sa aksyon agad barangay visit. Diin ang mga serbisyo sa City Hall gihatod sa kabarangayan. Nagsilbi usab kining one-stop shop program tungod kay misalmot man usab sa programa sa mga national agencies. Lakip sa gitanyag ang mga health services alang sa mga tao o sa mga hayop. Kagahapon ilang gibisita ang barangay San Isidro. Dagan kayong mga national agencies to support na ang police for police clearance, na ang PSA kung kailangan sa mga needs sa PSA na mahatag dayon in 15 minutes na adri ang national ID para maka-explain sila kung ano nadugay or sa mga proseso. So PhilHealth is here. So a lot of national agencies. We have our national police clearance, makakuha sila diri, which is subsidized by our local government units. So wala na sila kanang pagabayran. Adunay nabantayan ang Commission on Population and Development kung POPCOM kabahin sa mga Pinoy couples mahitungod sa pagplano sa paghimo og pamilya. Sayranta ang report ni Mark Reggie Abella.
Matod sa Commission on Population and Development, nasayran sa pagtuon nga mas gusto sa mga Pinoy couples nga motiman og mga mananap nga inay nga magkaanak. Apan alang sa uban, mamahimo mang dugano ng pag-atiman sa mga mananap ug ang anak. Actually, sa study po namin, qualitative study, sinasabi na yung mga Pilipino gusto kasi nila economic considerations first. And even some prefer pets over children. And uso po yan ngayon. Some gusto nila pa mag-travel muna bago magkaroon ng anak. Sila Kenzie ug Yuko, usa ka buwan na sa relasyon apan matod nila. Same, baby at saka pets. Para sa paglaki ng bata, may kasama pa rin po yung bata. Kasi may pets na rin po siya. Kaya ang kailangan na lang po namin is baby. Sila Kenzie ug Yuko, usa ka buwan na sa relasyon apan matod nila, mamahimo mang dunganon ang pagpadako og bata og iro o baka ang iring. Samtang sila Maricor ug Mark, duha ka dekada ng kasado o adunay duha ka mga anak. Iba pa rin talaga yung children. Iba kasi yung feeling na galing sa'yo. Diba? Tapos ikaw yung mismong nagpalaki, nakakausap mo. They can say, I love you too. Pag nag-I love you ka, for me, it's better or best talaga to have children. Aminado silang dili lalim ang pagpadako sa mga anak, mao kinahanglan gyud nga planuhan. Kailangan po namin pag-ipunan na mabuti para paglabas ng baby, nakahanda na rin po kami. It's a big responsibility to be a parent, no? So you have to be sure na pag nag-anak ka, may future sila, prepared ka sa studies nila, of course sa welfare and needs nila. Lain-lain man ang panahom sa atong nahinabi, apan angay hinumduman nga parehong responsibilidad ang pagpadako sa bata o sa mga mananap. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak. Puhunan ang tingog sa matag clasher nga nakasud sa top 12 sa The Clash Season 7. Magtigi ang unom ka mga bag-ong clashers ug unom usab ka mga clash backers gikan sa mga miaging season. Kinialang sa titulong The Clash Season Ultimate Champion. Nahagit man ang mga bag-ong clashers kay adunay kasinatian ang mga clash backers sa kompetisyon. Apan wala kini nihimong babag aron maangkon ang kadaugan. Karong Domingo, July 13, andam na ang top 12 finalists alang sa round 2 sa The Clash Season 7. At ang iyang ilang performance alas 7 sa gabi pagkahuman sa Bubble Gang. Gisubhan na ang multipurpose center sa eskwelahan sa Upaw, Mandawi City. Nagkantidad kini og 15 million pesos. Gipangunayan sa mga city officials ang ribbon cutting ug blessing sa bagong edipisyo. Gihangop kini sa DepEd aron adunay magamit ang mga estudyante sa nagkalain-laing school activities. Gipasalig sa syudad ang padayong pagsuporta sa sektor sa edukasyon. Kay bao baka mga kapuso nga si Pumbaa, ang baboy sa cartoon movie nga Mufasa The Lion King, makita usab sa Eastern Visayas. Pinaagi sa monitoring video na sigpatan ang Philippine warty pig o baboy ihas sa kalasangan sa Ormoc City, Leyte. Sama na lang niining usa ka baboy ihas nga baktin nga mihunong makadiyot sa atubangan sa kamera. Ang nasigpatang baboy ihas nga baktin nagpamatuod lang nga nagkadaghan ang baboy ihas sa dapit. Ang baboy ihas ang sagad nga dakpon nunot sa ilang kalidad nga karne. Pahimangno sa mga forester nga ginadili ang pagpanakop sa mga baboy ihas kay protektado kini sa balaod. Get ready to sparkle mga kapuso alang sa GMA Gala 2025. Ang hashtag GMA Gala 2025 mao'y biggest event sa TV industry karong panahona. Pagpakita kini sa pagyukbo sa GMA Network 45th year legacy. 75th year legacy. Ang highly anticipated GMA Gala 2025 mupakita sa biggest and brightest stars sa industriya. Og exciting kaayo ang kapuso event kay magkahiusa ang nagkalain-laing personalities aron mag-uban silang tanan. Ug alang sa dugang mga update sa GMA Gala, bisitaha ang gmanetwork.com ug ubang official social media accounts sa GMA Network ug Sparkle. At ang Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special ugmang adlaw, July 12. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.